Tingnan mo nga yung kay Inday Sara Duterte, mga boss chief mo, sir, di ba? Oh, hanggang ngayon no, wala tayong naririnig. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig na depensa para doon sa mga Mary Grace Piatos. Ang dinadahilan nila, ano daw? Confidential funds nga eh. Confidential nga eh. Hindi pwede sabihin. Sandali. No, COA. COA. Ha? Ang humihingi ng mga papeles, dokumento kung sino mga tao na to. Hindi naman yun kalaban ng gobyerno. Okay? Ngayon, mga kababayan, pakinggan natin. Kanina, habang nagbablog po ako, nung morning na vlog natin o morning live natin, ay nakita natin ang Vice Presidente. No? Sabi nung iba, Mark, naka-live si Vice Presidente. Mayroong ina-announce pero ayaw mag-accept ng question and answer. Yun daw. Ito. BM. Ayan na. Sa totoo lang, sino ang nagulat dito? No? Ako nagulat ako. Saan? Nakakulay itim siya. Kala ko may patay na eh. Nagulat ako, nakakulay itim siya. Akala ko may patay na eh. Pero yung pagsasabi niya na ako ay tatakbo ng eleksyon at tatakbo ako sa pagka-presidente sa 2028, isa lang agad ang unang pumasok sa isip ko. Dahil papalapit na po at parami ng parami yung nagpa-file ng impeachment complaint kay Vice Presidente, ang babangga nila dito, ang sasabihin nila, ayan na po, kaya po sila nag-aatubili at nagmamadali na impa-impeach ako kasi nag-announce na ako na ako ay tatakbo sa pagka-presidente. Yan ang sasabihin nila dyan, mga bossing. Ayun tingnan nyo, pinafile na nila ako ng impeachment. Pero itong Pebrero na ito, mga kababayan, ang katapusan po nung 1-year ban nung unang impeachment ng Vice Presidente. Kaya timing na timing. Tapos i-timing mo pa ngayon. Yung sulat, liham daw ng dating Pangulong Duterte na mamamatay na daw yata. Huwag kayong magagalit sa akin, mga DDS. Ang buhay naman natin. Ako, miski sabihan nyo ako, kunyari 80, umabot ako sa 80. O sabihin mo 70 o kung ilan lang, 65 nga lang eh. No? 70. Sabihan niya ako, malapit ka nang mamatay. A-accept ko, tatanggapin ko. Kasi ganun lang naman talaga ang buhay ng tao. Di ba? Pakinggan natin mga kababayan, yung hindi kagulat-gulat na announcement ng Vice Presidente para sa planong pagtakbo sa 2028. Patawad. Kung tinulungan ko, mahalal. Patawad daw. Okay. Kung tinulungan. Kami naman, iba naman, Vice Presidente. No? Iba naman kami. Masaya kami. Kasi nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. At ito ang resulta ng nangyayari. Ngayon, kami magpapasalamat sa iyo. Bakit? Kasi pumayag ka na Vice Presidente lang ang takbuhin mo. Magpapasalamat kami kasi nabigyan daan yung tunay na leader para maging presidente. Di ho ba mga kababayan? Sabi ni Armando De Feo, ako hindi nagulat kasi alam ko na may impeach si Sara Lustay Duterte. Asa pa siya na makakatakbo pa siya. Tuloy, game. Umpisa mo na, madam. Patawad. Kung tinulungan ko, mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Oo nga, nagbabasa, ano? May script daw. Patawad. Madam, wag na kasing wag na itago yung script na nasa ilalim pa. No? Pwede namang alam naman natin na nagbabasa eh. Lumalayo lang. Siguro medyo may kalabuan na yung mata o malayo, itinatago yung script. Iangat na lang na gano'n para mabilis yung pagsasalita, madam. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Ikaw naman, madam. Ang pagyayabang ninyong mga DDS, ang pagyayabang ng tatay mo doon sa 13,000 flood control na naipatayo nila.
Nasaan yun na mga putang inang mga flood control ng tatay mo na yun? 'Di ba? Ilan yon? 13,900 plus daw na flood control ang nagawa sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Mga boss, ano yun? Expired na? Kasi tapos na yung termino ni Duterte? Kaya hindi na wag nang isipin na gagana pa. Ganun po ba 'yon? Hindi ho ganun 'yon. Yung mga flood control tatagal ng 40 years, 50 years, kung ilan pa at kung gaano kahaba pa ho mga bossing. Kung talaga na merong 13,900 plus na flood control ang tatay mo, di sana ramdam na ramdam namin yung kahit papaano hindi ganoon kalala yung naging baha. Kaya nga po ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, ng putik na yan, sinasabi nung tatay nito o yung dating mga nakaupo 13,900 plus. Di ba? Nasaan yun? Ba't walang gumagana? Ano dahilan nyo mga DDS? Ay hindi, tapos na yung termino ni Tatay Digong Ay hindi nagagana. Ganun ba? May expiration date pagkatapos ng isang presidente? Di ba? Yung mga nalilinlang na lang po ng mga ganitong speech, mga DDS na lang po, mga uto-uto na lang po. Di ba? Patawan. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes. Sino? Madam, sino nag-umpisa niyan? Sino naglatag nung 15 na mga top contractor na laging nakakakuha ng proyekto sa gobyerno? Si PBBM, di ba? Ikaw nasaan ka? Nasa dahig. Nagbi-bring him home. Labas ng bansa, balik. Labas ng bansa, balik. Ng mga politiko. Patawan. Kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang inflation naman, madam Pero ginagawa naman paraan ng gobyerno natin na mapanatili na hindi na tumaas yung inflation, na mag-stable lang o mag-stay lang. 'Di ba? At nandiyan naman din po ang gobyerno tumutulong kahit papaano ho na yung mga pangunahin kagaya ng mga bigas maibigay sa murang at tamang halaga. nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawan. Daming patawad naman pala. Ang daming patawad naman pala. Kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Ako po ni minsan mga kababayan, although napakahilig ko sa politika, no? Although meron akong mga, kumbaga sabihin na natin may mga iniidolo ako na mga nandiyan sa politika. Ni minsan ho, hindi ko isinandal ang sarili ko doon sa mga politiko. Kasi ho, mga kababayan, tayo ang kikilos para sa sarili nating buhay. Ano po? Tayo ang kikilos, tayo ang gagalaw para may makain tayo sa araw-araw. Tayo ang didiskarte para may kainin tayo sa araw-araw. Tayo ang magtatrabaho para makapag-decide tayo kung masarap ba ang kakainin mo o hindi. Pero kapag wala kang kilos, wala kang galaw, at umasa ka sa gobyerno para sa buhay mo, anak ng putek, yan talaga ang sasapitin mo. Wag ho nating iaasa sa ibang tao. No? Ang aapang araw-araw nating mga pangangailangan ho. Tayo ang kikilos para dyan. Kung ano ang kilos mo, kung gaano kadami lang yung kinilos mo, yun lang din ang aasahan mong babalik sa iyo. Nakabase sa atin po, mga kilos at trabaho at gawa natin. Kung masarap ba ang kakainin natin bukas o hindi. No, hindi po sa gobyerno.
eto, parang gusto sumandal kayong lahat sa gobyerno. No, kung bakit kayo gutom kasi yung gobyerno hindi magaling, no? Kahit ano pong hindi galing ng gobyerno, kahit ano pong kurakot ng gobyerno, pero kung ikaw may sarili kang sikap para sa sarili at pamilya mo, hinding-hindi ka magugutom. Di ho ba? Hinding-hindi ka magugutom. Oh, Tawad. patawad na naman. Ang dami naman patawad, Madam BP. Kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Meron din ganun. Ito nga niraratrat ni tinatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos, yung talagang wala ka ng babayaran. Paglabas mo wala ka ng iniisip na problema din. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Pagsira ba yun? May mga ebidensya? Sila Mary Grace Piatos. Pagsira ba yung napanood natin sa live niya mismo na may pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo pag may nangyari daw sa kanya, may inutusan na? No. May mga taong nagsasabing nakatanggap daw po sila ng puting sobre na naglalaman ng 25 hanggang 50,000. Pagsira ba yon? Ang nakikita kong pagsisira o paninira sa pangalan o sa isang tao ay yung ginagawa ng kampo ng mga DDS. Na ang ginagawa nila, mga bossing, ay nag-iimbento at nagtatahi-tahi ng mga kung ano-anong mga paninira para sa ating presidente para matanggalo, bumagsak, maalis sa pagka-presidente. Yun ang paninira, Madam BP. Sa aming mga Tagalog, yun ang ibig sabihin. Hindi ko lang alam, no? Sa inyong mga taga Davao. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Natatakot kami doon sa China kapag tuluyan yung mga pinaggagawa nila Marcoleta at ng mga Chinator. Natatakot kami na masakop ng China ang ating bansa na kapag kayo ay nagtuloy-tuloy, no? Na mamuno sa aming bayan, sa ating bayan. Yun ang nakatatakot. 'Di ba? Mawawala yung tunay na kapayapaan, mawawala yung tunay na kalayaan ng mga Pilipino kapag kayo ay nanatili diyan sa inyong mga posisyon. May takot ako. Meron pa din takot. Patawad. Ngayon naman, may takot. Sino ba nag-script dito kay BP Sara? No? Sino nagsulat ng script ng Vice Presidente kaya? Para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Ikaw? May takot ako para sa mga kababayan natin na walang bahay sa ibang bansa. Atras ko nga, medyo nalito lang akong konti doon. Baka merong explanation. Takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Baka, kumbaga, parang natatakot ka doon sa mga kababayan natin na hindi makakaalis ng bansa kung sakaling bumagsak ang ating bayan. Ganun ba yung gusto mo sabihin? Mawala kayong lahat sa bayang Pilipinas. Mawala yung mga pangguluho sa bayan ng Pilipinas. Mawala yung mga gustong magsuko, no, sa teritoryo ng Pilipinas. Tingin ko tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Pilipinas, Madam. Na ako'y kahadlok
nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad na ta sa sayo Lugi na yung mga Tagalog. Hindi na naintindihan. nga mawad-an na lang ta og paglaom ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pansin ko scripted na mga sinasabi ni Sara D. Pero wala pa ring sense as substance. Oh, tingnan nyo, tagal-tagal. Oh. Tuloy, laktawan natin yan kasi hindi naman natin maintindihan yan. Instead, Kaya, I offer my life ayan na! Ini-offer na ang kanyang buhay, mga kababayan. Diyos ko po, Lord, Panginoon. Inoffer na ng Vice Presidente ang kanyang buhay. Madadamay na tayo dito. my strength Ha. and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Papatayin na yung mga kontra sa mga Duterte. Ganun po ba, Madam? Ganun no kasi yung sinasabi ng mga taga-suporta ninyo. Lagot kayo, yari kayo. No? Pakiramdam namin, papatayin nyo na po kami. Kasi ganun yung laging sinasabi ng mga supporter nila. Nagtago na kayo, lagot na kayo sa 2020. Tagal pa naman yan. May 2 taon pang pwede magtago. No? At tupagin muna natin itong mga impeachment na kakaharapin ng Vice Presidente. Diyos sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Ayan na. Oh, ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Ang galing ha, saktong-sakto ha, doon sa pagpapasa at doon sa impeachment. Yan lang naman ho talaga yan mga bossing, no? Ever since pa lang, 2025 pa lang, 2022 pa lang, alam na ho natin mga kababayan na tatakbo to sa pagka-presidente. Pero bakit yung announcement ay ngayon? Kasi sinakto po doon sa araw na matatapos na o sinakto po doon sa buwan na matatapos na yung 1 year ban nung unang impeachment at alam nila dadagsa na po mga boss chief amo sir yung mga impeachment complaint.